Sa puntong nire-record namin ang episode na ito, medyo maulan kaya pasintabi na lamang kung halimbawa medyo nadidinig ninyo sa aking background kung sakali man ang malakas na pag-uulan. Ito po ay nire-record namin sa umpisa pa lamang, 3 araw pa lamang ng Enero, pero hindi natin malaman kung blessing nga ba ito or abnormalidad na talaga sa panahon dahil kaumpisa pa lamang po ng taon, pero ito sinasalubong tayo parang pang rainy season. June, July ang datingan, di ba? But anyway, hindi tayo titigil at hindi po yan ang makapagpapatigil sa atin para ihatid at ikwento sa inyo ang mga kwento na ibinahagi sa atin sa Sindak Stories 2008@gmail.com. At ito nga ang mga kwento ni na Andy, si Nana Banana at si Aidin. Aidin ba o Aidian? Ayan, ano man yung pronunciation, pero sige, malaman na natin ano ang laman ng kanilang mga kwentong ibinahagi para sa subscribers Hilakbot Stories na hatid pa rin syempre sa atin ng masarap, mainit at talagang aromatic na kape ni Lola Trinidad. Like and follow po ang ating Hilakbot Facebook page, kasama na rin ang Kape ni Lola Trinidad FB page para sa direct blue link ng ating HTV merch sa Shopee at maging sa TikTok. At nang makapag-order ka na at i-goal mo na ngayong 2025 na matikman ang ating double choco, butterscotch at caramel na kape ni Lola Trinidad. Available in drip and steep coffee po yan at dapat matikman mo na bago matikman ng iba. Umpisa natin sa kwento ni aka Andy at isa daw po siya sa mga matatagal ng silent listeners natin. Well, in fact, nakapagpasa na rin daw po siya ng isang kwento dati at ito po yung tungkol daw sa kanyang naging karanasan sa isang private hospital. And this time, ang kanyang ikikwento naman ay ang mga kababalaghan na naganap at naranasan niya nang minsang siya po ay magtrabaho sa isang BPO company sa kanilang probinsya. At hindi na lamang daw po niya papangalanan kung saan ito at kung ano yung name ng company. Basta't naganap daw po ito sometime in 2021. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maaliwalas po, Sir Red, ang buong kapaligiran ng Palapag kung saan po kami nagtitraining para sa account na hahawakan namin. Kaya kampante na po talaga kaming lahat na mag-stay doon kahit minsan ay mangilan-ngilan lamang po kaming tao sa palapag na iyon sapagkat karamihan sa mga agent na nag-work sa BPO company na iyon ay panggabi pa po talaga ang duty. Doon po sa palapag na iyon ay may isang comfort room na nasa gawing dulo kung saan mapapansin talaga na hindi po siya gaanong ginagamit. Hanggang sa dumaan ng ilang mga araw, talagang wala kang makikita or mapapansin na kakaiba. Hanggang sa sumapit nga po ang sandali na may 2 kaming ka-team na babae na gumamit po sa naturang comfort room. At nang nakabalik na sila kung saan kami nag-i-stay, agad nilang kwento na may kakaiba silang naramdaman doon nang sila ay gumagamit ng CR. Nung una ay hindi po nila pinansin ang kanilang naramdaman. Hanggang sa pagtagal nila doon, otomatikong tumataas ang kanilang mga balahibo kasi parang may tao daw na nakatayo at nakatitig sa likuran nila kahit wala naman daw talaga silang solidong figura na nakita. Kaya nagmamadali na silang umalis sa naturang comfort room na iyon. Nang sumunod na araw, isang ka-team ulit namin na nakapagkuwento na one time nang siya po ay maagang makarating sa aming company, wala pa talagang masyadong tao. So nag-CR daw siya at habang nasa loob siya ng isang cubicle, may naririnig daw siyang naghaham na babae. Noong unay hindi daw niya pinansin iyon at inakala na baka may babaeng agent din sa loob ng comfort room. Subalit paglabas daw niya ng cubicle, doon daw po niya napagtanto na walang tao sa loob kundi siya lang. Nakabukas yung pinto ng kabilang cubicle pero ang mas nakapagpanindig ng kanyang balahibo
ay yung may naririnig pa rin daw po siyang humming sa same na tinig ng babae. Doon na nag-sink in sa kanya na ito ay hindi normal at talagang hindi tao ang gumagawa. Nagtawanan pa nga sila noon at sinabi ng isang kasama naming lalaki na hindi kami naniniwala kasi wala pa naman kaming nararanasang kakaiba ng mga sumunod na araw at linggo doon sa floor na iyon. Tinanong pa nga nila ako kung naniniwala daw ba ako sa mga ganun, pero ang sabi ko naman sa kanila, hindi kasi ako nakakakita pero malakas ang pandama ko sa mga ganung bagay. Tumataas kasi ang balahibo ko sa batok at parang lumalaki ang ulo ko sa mga oras na may nararamdaman akong kakaiba sa paligid. Isang pagkakataon nga po na habang ako ay nakabreak, nakaramdam ako ng pagkaihi at nagmadali akong pumunta sa comfort room na iyon na para naman sa mga lalaki. Mag-isa lang ako doon. Sa tapat ng urinal ay may salamin at lababo sa comfort room. Nang matapos na ako, pumunta ako sa harap ng salamin at lababo para maghugas ng kamay. Yung gripo na naroroon ay yung itinataas yung handle para daw mabuksan or mag-flow ang tubig. Merong 4 na gripo sa naturang lababo at nasa may kabilang dulo ako pumwesto nang bigla-bigla pong nagsipagtaasan yung balahibo ko sa batok at talagang sobrang kilabot ko nung oras na iyon. Bigla na lang lumagaslas yung tubig sa gripo na nasa kabilang dulo ng lababo kahit wala pong nag-o-open at walang tao. At bigla na rin itong tumigil. Masyado akong nagtaka kaya sa halip na matakot, nilapitan ko pa nga po yung gripo at tinignan ko pa kung may sira. Iniangat ko pa yung hawakan at walang tumutulo na tubig. At sa mga oras na iyon, mas lalong tumindi ang pagtindig o paninindig ng aking balahibo. Nagdesisyon na ako na umalis sa banyo. Hanggang sa masalubong ko nga po yung isang janitor na papasok din sa comfort room na iyon. Nagtaka nga siya sa akin at nakita niya kung paano ako nagmamadali at parang namumutla daw. Wala namang nakapansin sa akin na namutla ako at wala din akong pinagkwentuhan ng nangyari. Until sumapit yung lunch break namin. Nakita ko yung janitor na nakasalubong ko kanina sa comfort room nung umaga. Lumapit siya sa akin at nagtanong, "Sir, may nakita ka ba o naramdaman sa CR na yun?" Nagulat ako, Sir Red, sa sinabi ng kuya. Ang sabi ko na lang, "Wala po ako nakita pero may naramdaman po akong kakaiba." Tinanong ko din kay kuya kung sira ba yung gripo sa dulong bahagi ng lababo at sinagot niya ako na, "Opo sir, wala pong tubig na lumalabas doon kasi putol na po yung tubo na dapat nakakonect sa gripo, kaya lang hindi pa po kasi nila nagagawa eh." Pero natigilan si kuya ng mga sandaling iyon. Napatanong ako kay kuya ng, "Pero po," at sinabi niya na, "Kaya sir hindi na ginagawa yung gripo na yun kasi may mga naglalaro na bata doon sa nasabing gripo. Minsan, patay, tas biglang mabubuhay yung tubig hanggang sa may iiwan na lang pong nakabukas." "Seryoso ka kuya?" Kasi po, bago ako lumabas kanina sa CR na yun, may tubig naman pong lumabas sa gripo. Tas bigla din pong nawala. Nung nilapitan ko nga po tsaka binuksan, wala naman ang lumalabas. "Huwag mo na lang pansinin iyon. Hindi naman ang aano yun eh. Baka natuwa lang sa'yo." Ang sabi ni kuya at nagpaalam na sa akin. Narinig pala iyon ng mga kasama kong lalaki at sinabi sa akin na, "Kuya, ikaw din pala?
May nangyari din sa akin minsan sa comfort room na yun. At sabi pa'y, nung oras na may naganap sa kanya't naranasan niyang kababalaghan, ay naiihi na daw siya ng araw na yun. Habang jumijingle nga siya sa urinal, nag-flush pa nga daw po ng sunod-sunod at talagang sabay-sabay, Sir Red, yung 3 cubicle kahit wala po siyang natatandaan na pumasok na tao at nakatitiyak siyang siya lamang ang naroroon. Hindi naman daw siya talaga yung matatakutin sa mga ganun at syempre laking bukid daw siya kung kaya't naisip lamang daw na baka nag-automatic lang yung flush ng toilet bowl at dahil bawal mag-vape sa loob ng floor na iyon kaya tumambay pa daw siya sa may lababo upang humipak nang bigla daw pong nagbukas yung dulong gripo sa lababo. Doon na siya nagulat ng oras na iyon kasi siya nga lang talaga ang tao. Hindi na lamang daw niya pinansin at nagmadali na lamang siyang lumabas. Sa loob ng training days namin ay parang nasanay na lamang kami sa ganoon. Hanggang sa dumating ang araw na mag-night shift na kami para sa aming nesting. Lumipat na kami ng ibang floor at wala naman na kaming naramdamang kakaiba sa pinaglipatan naming palapag. Dahil siguro mas ginagamit at marami na pong tao doon. Ang isa pa sa mga pinaka nagpatindig ng balahibo namin ay nang magkwento yung isa sa nakatatanda naming kasama sa team na babae na napaaga daw siya ng dating sa building noon nang maisipan niya munang pumunta sa sleeping quarters upang doon muna mahiga dahil malayo pa nga daw po yung oras ng shift namin. Nang makarating siya sa floor kung saan naroroon yung sleeping quarters ng mga babae, pumasok daw siya agad at napansin niya na iilan lang ang mga natutulog na tao doon. So naghanap na lamang daw siya ng maayos na pwesto. Hindi naman daw ganun kadiliman sa nasabing quarters kasi may dim light. Double deck daw yung mga bed sa room at sa may bandang dulo daw siya pumwesto para hindi siya maalimpungatan kapag may pumasok at nasa ibabang parte siya ng kama. Wala pa daw 10 minuto siyang nakakatulog ay may naramdaman siya na dumaan sa tapat niya at parang nakatindig daw ito sa kanyang harap. Hindi naman daw niya ito tinignan at pinansin kasi mawawala yung antok niya. Nagtaka pa nga daw po siya kasi wala naman daw siyang narinig na nagbukas ng pinto o pumasok man lang sa room. Naramdaman pa daw niya na may umakyat sa itaas na bahagi ng kama kasi medyo gumalaw yung hinihigaan niya. Makalipas ang ilang minuto, mas lumamig daw sa kwarto na iyon na labis niyang pinagtakhan kasi hindi naman daw sobrang lamig sa room nang siya ay pumasok. Kaya paano na mangyayari ang nararamdaman niya? Wala din siyang narinig na nag-adjust ng aircon nila sa room kaya hinayaan na lamang daw niya. Kung ano pa ang karugtong ng kanyang kwento, atin pong pakinggan ng sama-sama sa isang kompletong episode or kaya isasama natin sa isang compilation. Dito po yan sa Hilakbot YouTube channel. Ito ang subscribers Hilakbot Stories. Hindi na iba sa atin guys, yung sinasabi natin ng mga kababalaghan sa mga call center. Katulad na lamang nitong nabasa natin na ito. Well, in fact, marami na tayong mga share sa inyo ng mga kwentong katulad nito. Kaya mas mainam kung meron ka rin katulad nito, lalo na yung mga nakikinig sa atin na ikipagpuyatan ng mga call center agents na talaga nga naman pong meron mas matitindi pa, sabihin natin ganon, or sabihin natin same na mga experiences. Inaanyayahan po namin na para sa taong ito magkaroon din po tayo ng call center ghost stories na
compilation or kaya mga ghost stories natin mula sa mga ganitong klase, mga BPO company, not necessarily mga agents lang, kundi kahit yung mga nagtatrabaho, anuman ang posisyon ninyo dyan sa inyong BPO company na iyan. So kung isa ka sa mga call center agents, kahit sa mga pamparte po dito ng bansa o ng labas ng bansa, nako, puntahan nyo na po at isend na agad sa sindakstories2008@gmail.com ang inyong story para maisama natin sa ating compilation. Maraming salamat kay Andy, and promise, abangan mo ang next na update kung kailan natin mapapakinggan ng buo ang iyong istorya. Ikalawang kwento naman tayo para sa mga channel members po natin na patuloy na sumusuporta hanggang ngayong taong ito. Na mga pangalan po ninyo, updated na list, naririyan po yan sa description section. Maraming salamat ng sobra-sobra, lalo na sa 4 straight years na nating kasama dito po sa pagiging members. Promise po namin mas marami pa tayong gagawin na mga proyekto at mga nais parinig sa inyong mga kwento ngayong taong ito. Kaya kapit ka lamang sa matigas at himas lang sa madulas. Next story mula kay Nana Banana. Wala po sa Facebook naman pala ito. Ang cute mo ha, ang cute ng pangalan mo ha. Tawagin na lamang daw natin siya sa pangalang iyon, at ang kahihilakbutang istoryang ito ay naganap daw sa kanya noong 2008 nung siya ay first time na mabuntis. Isang true to life experience ko po ito, at simula po noon ay marami ng kababalaghan ang naganap sa akin. Ito ang subscribers Hilakbot Stories. Nung taon na iyon ay nakatira ako sa aming ancestral house na kung saan din ako naipanganak. Ako po noon ay 8 buwang buntis sa aking panganay. Isang gabi nung ako po ay naghahanda na sa pagtulog, hindi pa man po nagtatagal ang aking pag-idlip, ay bigla po akong nagising. Nagtataka lamang po ako nung oras na iyon kung bakit nagkaganoon. Samantalang sa mga past few nights talagang dire-diretso po ang aking pagtulog at hindi naman talaga naiistorbo na katulad nito. Kaya nagpasya po ako na matulog muli nang bigla pong mahagip ng aking mga mata ang isang malaking anyo, at katakataka nga si Red na siya ay nakatayo at nakatitig sa akin mula sa isang madilim na sulok ng aking kwarto. Tinitigan ko pa nga ito ng maigi hanggang sa gumalaw po ito at napansin kong gumapang na sa aming pader o dingding siguro ng bahay. Wala pa nga pong ilang segundo, nanigas ang buo kong katawan dahil na-realize ko na yung anyo na nakita ko kanina ay parang ganoon sa mga gorilya. Hindi ako pwedeng magkamali na ito ay aswang. Sa pagkakataon na iyon ay nakatutok na po ang kanyang mga mapupulang mata at unti-unti nang lumalabas ang kanyang mga matalas na dila. Dahan-dahan siyang gumapang patungo sa aking kama. Nasa mataas na bahagi na siya ng pader na parang naka-upside down pa. Kitang-kita ko pa nga po kung paano siya maglaway ng malapot-lapot habang nakataas ang kanyang dila at para bang pilit iniaabot sa aking tiyan. Gusto ko ngang sumigaw at ikilos ang aking katawan, pero katakatakang hindi ko po siya maigalaw. Nilakasan ko ang aking loob at tinawag ang Panginoon sa aking isipan hanggang sa tila isang himala at nakasigaw na rin po ako kalaunan. Ang una kong tinawag ay ang aking ina. Narinig ko na rin po ang mga yabag ng aking ina na tumatakbo sa hagdan, at nung kinalikot niya ang doorknob, o siguro inikot niya yung inikot niya yung doorknob, ay napatingin ako sa bandang pinto. Hindi niya mabuksan iyon at para bang may naglock. Ibinalik ko ang aking paningin sa aswang, ngunit sa pagkakataong iyon ay bigla na siyang nawala. Nang makapasok na ang aking ina sapagkat meron siyang spare key,
ay para ba akong na-hypnotize at naibalik sa realidad. Nagtataka si mama kung bakit ako sumisigaw, pero ang sabi ko para akong nananaginip at parang isang bangungot ang nangyari. Sinuri ko pa nga po yung buong kwarto, pero sa panaginip kong iyon, parehong-pareho lahat ng setup sa aking silid. Yung suot ko hanggang sa bedsheet at unan, pati yung lighting ng kwarto at yung madilim na sulok kung saan ko nakita yung gorilya na alam kong isang aswang. Sumapit ang taong 2017 nang ako po'y magbuntis muli. Nakatira na kami ngayon sa aming sariling bahay. 5 taon din ito nang matapos dahil sa grand renovation. Bukod din naman kasi sa laki ng bahay ay meron din kasing umuupa. Bakante na nga kasi ang ancestral house namin na nasa tapat lamang at sa loob ng maraming taon, marami na po kaming mga napatunayan at mga nadidinig pang ibang istorya kahit mula sa ibang mga nagrerenta, mga kababalaghan at pagpaparamdam na nagaganap sa ancestral house. Kaya sobrang nasiyahan din ako dahil hindi ako magbubuntis sa lumang bahay na iyon. Sa aking second trimester, nagkaroon ako ng peace of mind dahil nakauwi ang aking papa na nagtatrabaho sa barko. May magtatanggol sa akin sa anumang tangkang panganib. Samantalang ang aking asawa ay nasa abroad at uuwi na lang ulit pag ipapanganak ko na ang aming sanggol. Habang ako po'y nagbubuntis, may isang matandang lalaki na laging umaali-aligid sa loob ng aming compound. Nung una ay nasa labas lamang siya ng aming compound hanggang sa umabot na siya sa labas ng gate. Nang panahon na nakauwi ang papa ko, pagkababa niya sa barko at nasaksihan niya mismo ang pag-aali-aligid ng matanda, ay agad niyang sinabihan nito na, "Manong, huwag ka dito. Huwag mo nang tangkain dahil kilalang kilala kita at alam ko kung saan ka nakatira." Kahit tila nagbabanta si papa ay hindi nakinig at ang tigas ng ulo ng naturang matanda. Kinabukasan ay palagi pa rin po siyang umaali-aligid sa labas at naaaktuhan pa nga po ni papa na nakadungo o nakadungaw lang yung ulo niya sa nakatungo yung ulo niya sa lupa at nangangatwiran na napadaan lamang daw siya dun. Hindi ko nga din po malilimutan, Sir Red, yung araw na pumasok talaga siya sa mismong bakuran namin. Grabe yung kilabot ko nang magkatinginan kami sa mata. Nagbanta yung papa ko na ipakukulong siya pag nakita ulit sa compound namin. Pero mga ilang araw simula nun ay hindi na siya nagpakita. Hanggang sa dumating ang isang akala kong normal lamang na gabi. Nasa kwarto ako noon at nakatulog na. Nagising ako dahil sa lamig ng hangin na nanggagaling sa nakabukas na bintana sa aking silid. Aakma na nga sana akong babangon nang may nakita akong parang anino na dumaan sa harap ng bintana. Bigla akong nagtaka dahil imposible na magkaroon naman ng tao doon dahil nakaharap yung bintana ko sa mataas na sementadong pader na siyang naghahati ng lote namin mula sa kapitbahay. Pader at bintana ko ay parang 4 na metro lang at hindi naman napupuntahan kasi yung nasa likod na yun. Hindi ko na lang pinansin at inisip ko na lang na isa iyon sa mga pusa na dumaraan sa pader. Pinilit kong matulog ulit pero ayaw nang maalis sa isip ko ang nakita ko muli sa bintana. Ewan at pero ang kulit lamang, Sir Red, dahil yung mga mata ko ay para talagang na mamagnet na tignan yung bintana. Hanggang sa ito na naman. Yung anino kaninang nakita ko. Believe me or not, bigla pong naghugis tao at parang padaan-daan lang. At dun na ako natakot. Gusto kong tumayo sa kinahihigaan ko pero ayaw makikooperate ng aking katawan. Kumabog lalo yung dibdib ko dahil doon sa anino.
Para nga siyang bulto ng katawan ng isang lalaki. Pamilyar yung silhouette niyang yun. Sa pagkakataon na iyon, nakatayo na talaga siya sa harap ng bintana. Dahil sa labis na takot ko ay gusto ko na talagang sumigaw. Inulit ko ang ginawa ko nung una ko siyang maengkwentro. Tinawag ko ang Panginoon at nagdasal ako sa isipan. Pero gayon pa man, yung anino na nakatayo sa isang kisap mata ay naroroon na sa loob ng aking silid. Nakatayo siya hanggang sa dahan-dahan siyang yumuko sa gilid ng aking kama. At doon ko na nga, Sir Red, nakita ang kanyang muka. Yung muka nung matandang lalaki na bigla na lang sa aming lugar sa mga nakaraang buwan ng aking pagbubuntis ang nakita ko talaga. Pilit kong umupo sa kinahihigaan ko at sumigaw ng malakas. Gaya ng dati, para bang bigla na lamang nawalan ako ng boses. Tinawag ko ulit ang Panginoon at unti-unting lumabas ang aking tinig at lumakas na sa wakas ang aking pagsigaw. Napalingon ako sa pintuan na nasa uluhan lang ng aking kama nang marinig kong kinakalabog na ng aking mga magulang ang pinto. Nakalak ang gawa sa hardwood na pintuan na iyon na akala mong pang main door talaga kaya hindi basta-basta na natitinag. Sinipa pa nga ng papa ko iyon pero hindi pa rin nabubuksan. Habang ako naman na nasa kabilang bahagi ng pinto ay pilit iniaabot ang lever handle at nang narinig ko ang pag-click at na-unlock ito ay bumalik na naman ang feeling na parang galing ako sa hipnotismo. Nakaupo pa rin ako sa kama at yung katawan ko ay parang na-twist. Yung kamay ko ay nasa lever handle din. Nabitawan ko iyon nang itinulak ng aking mga magulang ang pinto. Alalang-alala yung mga boses nila. Lumingon ako sa gilid ng aking kama at yung kaninang matanda na nasa loob ng kwarto ay nawala ng bigla. Ikwinento ko sa kanila ang nangyari. Sinalaysay ko mula simula hanggang sa nabuksan ko na yung pinto. Doon ko na-realize na sobrang weird yung nangyari. Kasi yung nare-rehistro sa isip ko ay bangungot lamang iyon pero sa isip ko parang totoong nangyayari kasi. Nabuksan ko yung pinto, narinig ko yung boses ng mga magulang ko habang kinakalabog pa nila at sinisipa iyon. Imposible talagang isang masamang panaginip lamang. Ang weird lang na feeling din, Sir Red, ay parang isang finger snap lang at nagigising na ako sa pagkakatulog. Iniisip ko na baka defense mechanism lang yon ng utak ko na i-register yung nangyari as nightmare para hindi lamang ako matakot. O baka naman yung aswang ang may kakayahan na imanipula ang memory ko kung saan ang tunay na nangyari ay parang sinasabi niyang bangungot lamang. Ilang taon din ang nakalipas, Sir Red, at hanggang sa araw na ito, yun lamang yung talagang nakakatakot na maikukonsidera kong bangungot kung tunay ngang bangungot. Yung dalawang pagkakataon lamang na nagbuntis ako ay siya lamang pong masasabi kong nakakatakot talaga. Ito lamang po ang aking kwento at maraming salamat sa pagtsatsaga na naman sa pakikinig. Mahigit 1 taon na po kaming nakikinig ng hilakbot ng aking mister at nare-refresh po talaga kami sa mga sinasalaysay ninyong kwentong kahila-hilakbot sa wikang Tagalog, lalo na't Bisaya kaming dalawa at nasa ibang bansa na naninirahan. Para lamang po kasi kaming nasa Pilipinas kapag nag-tune in dito sa hilakbot. Wow, maraming salamat po. More power sa bumubuo ng hilakbot at more stories pa po na ibabahagi sa amin ngayong taon na ito. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners.
Maraming salamat sa kwentong ibinahagi ni Nana, tama ba? Nana Banana. Ayan. So salamat sa mga katulad ng mga ganito, mga kwentong aswang. Well, in fact, alam na ninyo guys, na talagang hindi naman na iba sa inyo yung mga ganitong klase mga gawian sa mga multo-multo, sa mga aswang-aswang. Lalo na ito kapag may kwentong buntis tayo dito, laging kakambal niya kwentong aswang. Pero ito po kasi kay Nana Banana ay hindi niya matiyak kung ano ba talaga to nangyari? I mean, totoo ba? Or parang panaginip lang o masamang panaginip lamang? Diba? Anong take ninyo dito guys? Naku, i-comment nyo na lamang po syempre. Or kung meron din kayong parehong karanasan, isend nyo na yan sa sindakstories2008@gmail.com. Last but not the least, ang kwento naman po ni Aideen pala. Aideen, sabi ko kanina sa intro. Aideen, siya daw po ay from somewhere sa Western Pangasinan at itong stories ko po ay nangyari in chronological order. So simulan na daw po natin noong siya ay 4 years old pa lamang. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Natatandaan ko pa po noong ako ay 4 na taong gulang. May pinuntahan kaming birthday, kasama ko po yung biological father ko at si mama. Biological father ko po, yes, since naghiwalay na po yung parents ko at may iba na pong kinakasama si mother at tanggap ko na siya. Tanggap ko na ang nangyari sa kanila. So balik tayo sa kwento. Since birthday nga daw po iyon, syempre hindi mawawala ang inuman. Nakipag-inom daw po yung biological father ko sa iba pang mga bisita sa birthday na yon. At nung gabi na yon, since hindi po sanay si mama na nakikitulog sa ibang bahay, inaya na niya si papa na umuwi na. Kaso hindi pa daw po ata makalakad ng maayos dahil sa kalasingan. So ang nangyari, umuwi na po si mama at kasama ako. At since medyo liblib yung lugar na pinuntahan namin, wala pong masyadong mga sasakyan. Kaya naman napagdesisyonan po ni mama na dumaan na lamang kami sa ilugan dahil doon po sa ilog na iyon ay pwede mo naman talagang gawing shortcut para makauwi sa amin. So naglalakad na daw po si mama sa ilog habang karga-karga daw po niya ako. Nang nasa gitna na daw po siya, parang may narinig po siyang sumusunod sa amin. Pero nang lingunin daw po ng aking ina, wala naman daw siyang nakita. Pero habang tumatagal ay napapansin ni mama na may naglalakad din daw sa tuwing maglalakad na rin siya. Kasi yung tubig, alam niyo na kapag nagtatampisaw ang paanan or may naglalakad, talaga nagkikreate ng maliliit na alon na pabilog. At yun daw po yung napansin ni mama. Kaya kinabahan na daw po siya at para daw po siyang nanlamig sa takot. Nang mahimasmasan ay binilisan daw po ni mama ang paglalakad hanggang sa makarating na daw po siya sa bahay. Sa awa naman po ng Diyos ay hindi naman daw po ata sumunod yung kung anuman o sino man na sumusunod sa amin. Pero ang sabi ko naman po nung kwento iyon ni mama ay baka hinatid lamang siya ng kung sino man dahil wala nga kaming kasama kundi kaming dalawa lamang. Ito naman pong susunod kong kwento ay doon pa rin po sa mismong ilog nangyari. Ngunit karanasan naman po ito ng isa kong ninong. Yung ninong ko palang iyon o yung ninong ko pong iyon ay mangingisda at isang gabi, nangisda daw po siya sa kaparehong ilog na nabanggit ko kanina. Noong nasa kalagitnaan na daw po siya ng panghuhuli ay bigla daw pong parang humangin ng malakas. Pero ang pinagtataka po niya ay yung part or yung tapat lang ng pinangingisdaan daw po niya yung parang mahangin. And since yung ninong ko pong iyon ay nakakakita ng hindi nakikita ng normal na tao, ang ginawa lamang daw po niya ay magmasid. Hanggang sa may nakita siyang figura ng aso. Kakaiba yung hugis ng asong iyon. Hindi naman din daw po nakalubog, kundi parang nakatapak lang daw sa lupa, pero tubigan ang kinaroroonan ni ninong.
Ang kakaiba lamang daw po din ay yung laki nung asong iyon na para ng isang tao. Mas nang hilakbot siya nang mapansin na parang nagliliyab ang dalawang mga mata nito at yung tenga nito ay kasing haba daw po ng height niya. At since nasabi ko po na talagang nakakakita si Ninong kong iyon, kahit natatakot, pinaliwala na lamang niya at nagpatuloy lamang daw siya sa pangingisda. Hanggang sa may nakita daw po siyang tumpok ng isda na kung tawagin dito sa amin ay Taiwan o catfish. Dali-dali niya daw pong tinapon yung lambat, subalit ng kanyang muling itaas, maliliit daw po na tilapia ang nakuha niya. Ang naisip po niya ay baka pinaglalaruan lamang daw po siya ng kung anumang nilalang, kaya naman nag-decide na siyang umuwi bago may mangyari sa kanyang hindi maganda. Yun lamang po Sir Red at marami pa po akong personal na experiences pero sa susunod ko na lamang pong ikikwento. Sana po'y mapili ang mga kwento kong ito at pagpasensya nyo na lamang since this is my first time na mag-send ng story sa halos 2 years ko na pong nakikinig sa inyo. God bless and more creepy and scary stories to tell, sabi niya. Maraming salamat din syempre dito po sa ating sender na si Aidin. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Katulad po ng ating mga senders for tonight, inaanyayahan po namin kayo na magbahagi ng inyong istorya. Pwede po kayo mag-PM sa amin sa ating Facebook page, ang Hilakbot Pinoy Horror Stories. As in parang gamitin nyo lang Messenger, i-PM nyo doon yung mga sinulat ninyong kanta. Anong kanta? Sinulat ninyong mga kwento. At hindi lamang yan, pwede rin kayo mismo magkwento ng inyong sariling karanasan sa pamamagitan ng voice message. I-record nyo na yan sa inyong cellphone at ibahagi nyo. Mas mainam po wag nyo na lang isend sa ating Facebook as parang voice message style. Kundi i-record nyo na lang para para walang limit kasi alam ko sa Messenger atay parang almost 1 minute lang ang kaya doon. At hindi siya kasi ma-download ng mga admin natin daw. Kaya yun ang nagiging problema sa ibang mga nagvo-voice message. Kaya mas i-recommend namin, i-record nyo na lang as WAV or MP3 file sa inyong cellphone na may recorder at i-email nyo na lamang po yan sa sindakstories2008@gmail.com. Kung hindi ka naman, ayaw mo naman ng VM, ayaw mo marinig yung sarili mo boses dahil nabibisit ka, ganyan, pwede mo naman isulat na lang, di ba? Either karanasan mong personal or karanasan ng ibang makakilala o malalapit sa iyo at ikaw na mismo yung magbahagi sa amin. Same email lamang po. Kung love stories, sa reddiaries2021@gmail.com. And syempre, tulad ng sabi ko sa inyo, marami po tayo mga line-up ng story, lalong-lalo na syempre mga akda po ng ating kaibigan na si Sixth Hokage. Yes po, may konting tayo ngayon, may mga pa-twist tayo ngayon, hindi lang horror. Gusto mo na magpahinga daw po ni Sixth Hokage sa horror, kaya pagbigyan natin siya na magsulat at ilahad ang kanyang kwento, yung kanyang mga alam na kwento sa Red Diaries Tagalog Love Stories. Lalabas din po yan sa podcast. Ako pong muli si Red, maraming salamat channel members, mga regular at silent listeners, lalong-lalo na yung mga talagang solid sa atin 4 years and up, sabi na natin gano'n na channel members at talagang nakikinig na sa atin since 2018. Maraming salamat. Sana ma-achieve natin yung goal ngayong 2025. Makaabot man lang tayo na 200k subscribers, okay na po yan at mapalago yung syempre yung mga nakikinig dito po sa ating mga stories na ibabahagi. May Draven Black po tayo this year. May kwento na rin po syempre alam mo yung inilalapit at inihahanda sa atin si G.Y. Jones at kung ano yan, spin-off nga ba or yung book 3 na ba ito ng JHS, abangan nyo na lamang po syempre. At ganoon na rin sa ating mga inere, aywan ko kung umi-ere na rin sa puntong ito, ang Kuya Soju's No Sleep Horror Stories Compilation. So sana po'y mapakinggan ninyo yan gabi-gabi. Ako pong muli sa Red, tuloy-tuloy lamang hawaan para wala ng galingan at lahat tayo ay solid. HTV Positive. Love you guys. May mga kwentong kabawalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya?
Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Lunes at Biyernes, 9:00 ng gabi. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.